Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 181. Dumating si Dino sa harap ng silid 401 at binigyan ito ng isang malumanay na katok. Kapag walang tumugon, lumakad siya papunta sa silid 402 at kumatok muli sa pintuan, at pagkatapos ay magalang na sinabi, "Kumusta, dinala ko ang gusto mo." Isinara ni Nicole ang takip ng laptop, bumangon upang buksan ang pintuan gamit ang isang tuwid na mukha, at nakita ang pantay na hindi marumi ni Dino, halos cavalier na mukha sa labas. Ibinigay ni Dino ang kanyang 2 gilded red paper at yumuko ng magalang. "Kayong dalawa ay may magandang araw." Tumango si Nicole at malumanay na isinara ang pintuan pabalik. Hindi niya tinanong kung bakit inihatid ni Dino ang mga tiket ng personal. Si Nicole ay hindi isang bagong panauhin at hindi kailangan ng pick-up service ng hotel. Kaya, tumayo ulit siya ng diretso at mabilis na umalis. "Sino ito?" tanong ni Zeke sa puzzlement nang tumalikod si Nicole sa loob. Hindi sumagot si Nicole ngunit tiningnan ang oras sa pulang papel, na nagsabi na nagsimula ang session sa 9:00 ng hapon. Ito ay 4:00 lamang ngayon. Kaya, itinapon niya ang isang tiket kay Zeke at sinabi ng hindi sinasadya, "Nais mo bang magkaroon ng isang tunggalian sa akin sa Imperial Palace?" Ang mga mata ni Zeke ay naiilawan, at mabilis siyang tumango. Ang Imperial Palace ay isang larong computer na madalas na nilalaro niya at ni Nicole upang pumatay ng oras. Ang mga karakter sa laro ay mapaghamong maglaro, at ang dalawa ay madalas na nakipagkompetensya sa online sa libreng oras. Hindi pa pinalo ni Zeke si Nicole, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang sigasig sa pagbanggit ng larong ito. Binuksan nila ang kanilang mga computer, at tulad ng dati, nakarehistro sila ng 2 bagong karakter at nagsimula ng afresh. Si Nicole ay palaging pinili ang mga karakter na uri ng mamamatay tao, na may sobrang mataas na rate ng pinsala ngunit mababang mga rate ng kalusugan. Ito ay halos mahirap na manalo sa ganitong uri ng karakter kapag nakatagpo ng isang karampatang manlalaro ng swordsman, na ginagawang isang mahirap na maglaro ang mga karakter na assassin type. Inisip ni Zeke na pipiliin ni Nicole ang mga uri ng assassins ng ghost hand type tulad ng dati, hindi inaasahan na pinili niya ang isang taga-baril na emperador na kumislap sa malabong ginto sa oras na ito. Tiningnan ni Zeke ang kanyang swordsman, na napili niya sa screen, at sumigaw, "Nagdaraya ka, Nicole." Hindi rin niya matalo ang kanyang karakter na mamamatay tao, hayaan ang isang taga-baril. "Nagsasanay lang ako ng isang bagong bayani," walang pasubali na sinabi ni Nicole. Tiningnan siya ni Zeke. Nang makita ang tunay na pagtingin sa kanyang mukha, nag-atubili siyang sumang-ayon na maglaro ng isang pag-ikot sa kanya. Handa siyang matalo ni Nicole, ngunit ito ay naging si Nicole ay isang kabuoang amateur sa paglalaro ng taga-baril. Nagsagawa siya ng mga kasanayan ng hindi sinasadya at kahit na nakulong sa kanyang swordsman at pinatay ng 5 beses. Si Zeke ay ngumisi sa tainga habang ang kanyang karakter ay gumamit ng isang napakalaking saber, frantically na hinahabol ang maliit na taga-baril. Habang siya ay mabilis na tinamaan ang pindutan ng pag-atake ng ilang beses, ang health bar sa ulo ng taga-baril ni Nicole ay mabilis na bumagsak, at sa lalong madaling panahon ang taga-baril ay namatay sa lupa. Kalmado si Nicole na humigop ng tubig habang tinitingnan niya ang screen na naging itim sa ika-6 na oras. "Isa pang pag-ikot," sabi ni Nicole. "Isa pang pag-ikot." Hindi tatanggi si Zeke na tiningnan niya si Nicole na hindi siya mukhang galit kaya, masaya siya para sa isa pang pag-ikot. Sa oras na ito, tumawag siya ng isang karakter na mamamatay tao na hindi pa siya naging mahusay sa sandaling lumitaw ang kanyang karakter, inilagay niya ang kanyang karakter sa cloak mode, inutusan itong lumipat sa harap ng taga-baril ni Nicole, at gumawa ng annotate call. Nakatingin sa flimsy taga-baril na bumababa ng patay sa lupa. Pinuno ng tawa ni Zeke ang silid, "Hahaha, ihatid ka ng ngit, Nicole." Walang pagbabago sa copper spawn ni Nicole, at sinimulan niyang i-tap ang keyboard ng marahan. Ito ay isang tanda ng kawalan ng kakayahan ng het. Kabanata 182. Walang clue si Zeke kung ano ang ibig sabihin nito at inanyayahan siya para sa isa pang pag-ikot. Nagpatuloy. Si Nicole ay tumingin ng walang pasubali sa kanya, ngunit hindi pa rin naiintindihan ni Zeke ang ibig niyang sabihin. Nagsimula siya ng isa pang pag-ikot. Sa oras na ito, pipiliin kong maglaro ng isang nurse. "Oh, Lucifer, hindi ko alam na ikaw ay tulad ng isang noob na naglalaro ng taga-baril. Nakukuha ko ang aking paghihiganti sa oras na ito. Panipi." Si Nicole ay matigas ang tiwala. Tiningnan niya ang kanyang taga-baril at na-browse muli ang mga kasanayan ng karakter, tinitiyak na walang mali sa kanyang nakita, at pagkatapos ay naklik ang pindutan ng "kumpirmahin." Nagsimula ulit ang laro.
Inatasan ni Zeke ang nakatutuwang maliit na katulong at dahan-daang lumakad papunta sa frontline. Ang pangunahing bilis ng paggalaw ng Nars ay hindi masyadong mabilis, at ang kanyang rate ng pinsala sa spell ay mababa. Ito ay isang katulong na karakter na may malusog na antas na hindi naiiba sa taga-baril ni Nicole. Maaaring kinutya ni Zeke si Nicole, ngunit dahil sa mga orihinal na katangian ng karakter, hindi niya gaanong kinuha ang kanyang kalaban. Maingat niyang inatasan ang Nars na lumapit sa kalaban malapit sa ilog na nagsasagawa ng isang kasanayan ng pansamantala. Nalulugod si Zeke nang makitang walang tugon mula sa taga-baril ni Nicole. Siya swaggered out at sinalakay ang taga-baril ni Nicole habang nagdaragdag ng kalusugan sa kanyang Nars paminsan-minsan upang ang kanyang kalusugan ay patuloy na manatili sa isang ligtas na antas. Ang taga-baril ay hindi nagtataglay ng kakayahang nakapagpapagaling sa sarili at sa wakas ay pinatay ng karakter ni Zeke. Lalo na, kapag ang health bar ng taga-baril ay malapit ng maubos, ang Nars ay nagsagawa ng pag-atake ng pagsabog at pinatay ang mahirap na taga-baril, na naglalabas na ng isang malabong namamatay na glow. Hindi mapigilan ni Zeke ang kanyang sarili at tumawa sa oras na ito. Hindi ko inaasahan na maaari kitang talunin ng isang Nars. Lucifer, ikaw ay masyadong pile. Kung alam ng mga tao sa mga mangangaso ang tungkol dito, tatawanan nila ang kanilang mga ulo. Kailangan kong i-record ang screen upang patunayan na binugbog ko si Lucifer. Panipi. Tumingin si Nicole kay Zeke, na ang mukha ng sanggol ay nag-flush mula sa kaguluhan, at sinabi ng walang pasubali, pinahiya kita. Tiningnan ni Zeke ang kanyang ekspresyon, ang kanyang pagtawa ay tumitigil, naging kakilakilabot, guwang na pagtawa sa halip dahil alam niya na hindi talaga siya naglakas loob. Mas naramdaman lang si Nicole nang makita niya ang mukha ni Zeke. Inilipat niya ang kanyang laptop sa kanyang bag at naglakad papunta kay Zeke. Hayaan mo, binigkas niya ang nakataas na kilay. Agad na tumayo si Zeke at obligadong sumunod sa kanya sa labas ng silid. Habang pupunta, lihim siyang nag-type sa kanyang mobile phone, hindi ako makapaniwala na binugbog ko si Lucifer sa Imperial Palace. At naipost ito sa mga mangangaso. Siya ay may ugali sa pag-record ng mga bagay na walang kabuluhan. Dahil wala siyang nakitang privacy sa bahay, naitala niya ang mga bagay sa eksklusibong website ng mga hacker na ito. Sa kabilang panig ng karagatan, ang taong tech na sumubaybay kay Lucifer at Spectre kung nasaan ang 24/7 ay halos nakatulog. Ang Spectre at Lucifer ay hindi nakasurf sa halos kalahating buwan, kaya nascan niya ang mga mensahe ng Spectre araw-araw, na umaasang makahanap ng isang pahiwatig. Kapag siya ay malapit ng sumuko, may isang bagay na lumitaw, at ang mga monitor screen sa harap nila ay sumabog sa mga aktibidad. Nagising agad ang tech guy. Sa pagtingin sa mga linya ng code na lumitaw sa screen ng computer, tinamaan niya ang keyboard na may mabilis na paggalaw, at ang kanyang mga mata ay naiilawan. Tinagilid niya ang kanyang ulo upang i-clip ang kanyang mobile phone sa kanyang leeg upang tumawag sa telepono. Max, pupunta kami sa pag-parse ng code at pagkakakilanlan ng Spectre. Tumatakbo na ang programa, at magkakaroon kami ng resulta sa 10 minuto. Panipi. Natuwa si Max at nag-sneezed. Tumingin si Klaus sa kanya na walang magawa at sinabing, hindi ka dapat magtrabaho kung mayroon kang trangkaso. Kabanata 183. Si Klaus ay sapat na matigas upang ilantad sa ulan sa buong gabi nang hindi nagkakasakit. Ngunit hindi si Max, na isang sibilyan lamang. Maaaring pumunta siya sa gym paminsan-minsan, ngunit hindi siya sapat na lumalaban kapag basa sa malutong na ulan sa kalagitnaan ng gabi. Kaya, nahuli niya ang isang malamig, sa kasamaang palad. Hindi pinansin ni Max si Klaus, bumangon, at mabilis na sinabi sa telepono. Subaybayan ito at ipagbigay alam sa akin sa sandaling mayroon kang mga resulta. Pupunta ako sa opisina ngayon. Panipi. Inilagay niya ang kanyang Amerikana at malapit nang lumabas. Mabilis na sumunod si Klaus, kinuha ang susi ng kotse, at sinabi kay Max, ikaw ay may sakit at hindi dapat magmaneho. Dadalhin kita doon. Pagkatapos ay nagpunta siya upang mangolekta ng kanyang kotse. Tumingin si Max kay Klaus mula sa likuran. Sa halip na itigil si Max, tumawag siya upang alerto si Jared tungkol sa paghahanap. Si Jared, na mukhang nababato sa kabilang dulo ng telepono, narinig ang balita at nasa sabik. Hindi pa siya sumuko na subukang mahuli si Lucifer, na siyang nag-iisang taong nagdulot sa kanya ng napakalaking pagkalugi. Pagmasdan ito, kapag tapos na ang mga bagay sa Nottingbrook State, magmadali ako kaagad. Panipi. Ang pagsugpo sa kanyang ubo, bulong ni Max ang kanyang pagkilala at isinabit ang telepono. Hinimok ni Klaus ang kotse. Pumasok si Max, at ang dalawa sa kanila ay nagmamadali sa J.J. Johnston Group Office sa Hostjoburg. Habang nasa daan, si Max ay hindi gumawa ng isang tunog, nakasimangot lamang at nag-iisip tungkol sa isang bagay.
Ang Spectre at Lucifer ay palaging naging maingat at hindi kailanman lumitaw hanggang ngayon. Ano ang mga ito nang bigla silang nag-pop up sa radar? Kudlit. Samantala, sinundan ni Zeke si Nicole sa labas ng manor. Hindi man lang siya nagbigay ng campaign tungkol sa panunuyan ng bantay sa gate ngunit masidhing tumaas sa gwapong motorsiklo. Malumanay na tinakpen ni Nicole ang isang kilay nang makita ang matagumpay ng ngiti ni Zeke. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang bisikleta at pinaputok ang makina. Gabi na, habang binago niya ang makina sa red line, umungol ang bisikleta at inilunsad ang pasulong tulad ng isang bolt, na iwan lamang ang natakot na mga hiyawan ni Zeke. Matapos umalis sina Nicole at Zeke, nagsalita ang isang boses ng isang pamilyar na babae. Jared, dadalhin mo ba ako? Lalo na akong nais na makita kung ano ang nasa session ng ginto ng buwan. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Chloe. Si Jared ay naglalakad sa harap ng isang walang ekspresyong mukha, ngunit mayroon siyang isang pagbabawal na pagtingin sa kanyang mga mata, na ginagawang hindi siya mapapansin. Bigla siyang tumingin sa isang direksyon kung saan nakita niya ang isang pilak white light zoom na nakaraan at mabilis na nawala. Si Dino sa likuran niya ay nahuli sa kanya at sinabing, ang bagay na iyon ay tila isang Dodge Tomahawk. Ano ang Tomahawk? Tanong ni Chloe sa puzzlement. Narinig lamang niya ang tungkol sa Tomahawk steak, nagtataka kung ano ang sinabi ng tao sa tabi ni Jared. Inilagay ni Jared ang kanyang mga mata at sobrang tamad upang sagutin ang kanyang tanong. Hindi siya nakakuha ng wastong pagtulog sa mga nakaraang araw at nakaramdam ng galit. Si Dodge Tomahawk ay ang pinakamatinding motorsiklo na ginawa ng pamilyang Truman sa Macronia. Ang sasakyan ay maaaring maabot ang isang maximum na bilis ng higit sa 600 kilometers per hour, na kung saan ay itinuturing na limitasyon para sa lahat ng mga motorsiklo at mga sasakyan na nakabase sa lupa. Kabanata 184. Walang nakakaalam kung paano ginawa ang Dodge Tomahawk. Maging ang pamilya ng Tuman ay nagtayo lamang ng dalawa, ang isa sa mga ito ay pinananatiling sa Macronia para sa pananaliksik, at walang nakakaalam kung nasaan ang isa pa. Tumingin si Dino sa isang direksyon at hindi rin makita ang alikabok at usok na naiwan ng The Dodge. Hindi siya makapaniwala na makikita niya ang bihirang bagay na ito dito. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa Dodge Tomahawk ay hindi ang bilis nito, ngunit sa kasamaang palad, kakaunti ang mga tao sa mundo ang nakakaalam tungkol dito. Binuksan niya ang pintuan para kay Jared, at sumakay kaagad si Jared sa sasakyan. Ang sasakyan ay isang mababang itim na off-roader na may sagisag ng isang namumulaklak na bulaklak. Ang katawan ng sasakyan ay nagpalabas ng isang pagiging kaakibat. Tila nais ni Chloe na sabihin ang isang bagay at sumunod sa kanya, ngunit isinara ni Dino ang pintuan ng kotse, hinaharangan ang kanyang pananaw sa loob. Binaril ni Chloe ang isang sulyap kay Dino, nakakaramdam ng pagkabagot dahil hindi man si Jared ay nagpaturing sa kanya ng ganito, gayon pa man ang kanyang mga tauhan ay sobrang bastos sa kanya. Hindi nagbigay si Dino ng champagne at tiningnan si Chloe na may tuwid na mukha, malinaw ang kanyang hangarin, na hilingin sa kanya na umalis. Habang sila ay nasa isang paghaharap, ang likurang window ay gamulong, na inihayag ang kaakit-akit na matalim na mukha ni Jared. Dino, sumakay sa kotse, malamig na sabi niya. Sinubukan ni Chloe na kausapin siya. Ngunit sinulyapan lamang siya ni Jared at pagkatapos ay sinabi kay Dino na may kalahating ngiti. Hayaan siyang magtag kung nais niyang sundin. Iyon ay sinabi, ang kanyang pagkilos ay tila kung hindi. Nakuha ni Dino ang pahiwatig at umakyat sa harap ng upuan ng pasahero. Nagsimula ang kotse at nagmaneho sa parehong direksyon kung saan nawala ang pilak puting motorsiklo, sa bilis na walang mas mabagal kaysa sa motorsiklo, at mabilis na nawala mula sa paningin ni Chloe. Hinawakan ni Chloe ang kanyang mga ngipin at bumalik upang makapasok sa pulang BMW supercar na nagmamaneho si Luca. Sumigaw siya kay Luca, bakit napakabagal, bobo ka? Panatilihin ang mga ito. Panipi. Hindi mo ba sinabi sa akin na huwag lumapit ng mabilis upang makasakay ka sa kotse ni Jared? Naisip ni Luca sa kanyang sarili. Ngunit sa pagtingin sa galit na mukha ni Chloe, wala siyang masabi, pinapanatili lamang ang kanyang pagkabigo sa kanyang sarili. Humakbang siya ng husto sa accelerator na sundin ang kotse sa harap niya. Ang mga tao ay makakakita lamang ng isang itim at isang puting sasakyan na nag-zoom na nakaraan sa mataas na bilis habang ang isang supercar ay nagsisikap na mapanatili ang likuran nila. Malawak ang desyerto sa Nottingbrook State. Matapos umalis ang Dodge Tomahawk sa lungsod, dumulas ito sa walang katapusang dilaw na buhangin na may mainit na hangin na humihip sa mukha ni Nicole. Ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa hangin, na ginagawang hindi mailalarawan ang kanyang hitsura. Ang pag-aaway ng malamig at mainit ay nakalaan upang tapusin ang pagtunaw ng magkasama. Sa wakas ay naabot nila ang kanilang patutunguhan. Ang kaguluhan ay iniwan ang mukha ni Zeke at pinalitan ng isang hitsura ng pamamanhid.
Paano niya nakalimutan na si Nicole ay tulad ng isang speedster? Tinapik siya ni Nicole sa mukha at sinabi sa isang bihirang banayad na tinig, bumangon ka, pumasok at magpahinga. Binigyan siya ni Zeke ng isang komplikadong hitsura at tinanong, mayroon ka bang isang rider ng piliin? Tumango si Nicole at pagkatapos ay umiling-iling. May isang beses, ngunit sinuka niya ang kanyang mga bayag pagkatapos nito. Panipi. Kabanata 185. Tulad ng pag-alala ni Il kung ano ang nangyari noon, ngumiti ito sa mukha ni Nicole. Tinulungan niya si Zeke na bumaba mula sa bisikleta at pagkatapos ay pinangunahan siya pasulong. Tiningnan ni Zeke ang disyerto sa harap niya, hindi alam kung bakit dinala siya ni Nicole dito na nakita ni Nicole ang kanyang mga pag-aalinlangan at ipinaliwanag, maaari lamang tayong maglakad mula rito. Dinala niya si Zeke at naglakad ng mga live na minuto, at isang napakalaking puting arkitektura ang lumitaw sa harap nila. Ang estilo ng gusali ay mababaw na katulad ng sa kastilyo, ngunit mukhang mas malamig ito sa pangkalahatan, at ang hugis nito ay kahawig ng hari ng mga piraso ng chess, na mukhang medyo mapanlikha. Mayroong 2 gwardya sa gate. Nang makita sila ng mga gwardya, hinawakan nila ang kanilang mga kamay upang pigilan sila mula sa pasulong. Kinuha ni Nicole ang pulang piraso ng papel at ibinigay ito sa kanila ng isang tuwid na mukha, pagkatapos ay binaril si Zeke ng isang hitsura, na nagpapaalala sa kanya na gawin ito. Nadama ni Zeke at kinuha ang pulang gilded paper sa kanyang bulsa. Sa sandaling nakita ng mga gwardya ang papel, naging mas magalang sila agad. Mangyaring pumasok. Ang sesyon ng ginto ay tinatanggap ka. Panipi. Tiningnan ni Zeke ang nangyari sa kaguluhan. Ngunit mabilis siyang lumabas mula sa kanyang labi at sinundan si Nicole ng kalmado si Nicole. Ang isa sa mga gwardya ay kinuha ang 2 sa loob, ang ground floor na kung saan ay napakalaking na may mababang susi ngunit marangyang dekorasyon. Akala ni Zeke ay dadalhin sila ng bantay upang umakyat sa itaas. Pagkatapos ng lahat, ang gusali ay mukhang matangkad sa labas. Ngunit siya ay mali. Pinangunahan sila ng bantay sa isang elevator, at pagkatapos ay kinuha nila ang elevator. Sa sandaling binuksan ang pintuan ng elevator, nawala ang init, at ang cool na banayad na hangin ay bumati sa kanila sa kanilang mga mukha. Ito ay dapat na malalim sa ilalim ng lupa, naisip ni Zeke. Kapag ang pintuan ng elevator ay ganap na nakabukas, tiningnan ni Zeke ang eksena sa harap niya gamit ang kanyang bibig agape, ito ay isang napakalaking auction house. Sa oras na ito, nakaimpake ang auction hall. Ang mga tao ay nakasuot ng isang napaka-espesyal na mask sa kanilang mga mukha, at walang tumalikod sa kanilang mga ulo upang tumingin sa kanila nang magbukas ang pintuan ng elevator. Bumaba mula sa elevator ay lahat ng marangal na panauhin ng auction house. Ang mga nanatili sa una at pangalawang palapag ay hindi kwalipikado upang tumingin muli sa mga taong ito. Kumuha si Nicole ng isang baseball cap na wala sa kahit saan at inilagay ito sa ulo ni Zeke. Tulad ng kanyang sarili, ang brim ay ibinaba. Pinangunahan sila ng bantay sa pamamagitan ng isang espesyal na daanan ng direkta sa ikalawang palapag ng auction house, hanggang sa dulo ng daanan bago sila tumigil. Tumingin muli ang bantay kay Nicole at dinala ang mga ito upang magpasok ng magalang. Mangyaring, sinundan ni Zeke si Nicole sa loob. Nagkaroon ng isang napakalaking electron-ikong screen, 2 mahigpit na hinayla ang mga pulang kurtina sa tabi nito, at ilang iba't ibang mga barcode ng metal sa harap ng electronic screen, kasama iba't ibang mga numero na nakasulat sa kanila, at maraming mga pinjutan ng ginto at pilak sa paligid. Nang makita ang mga pag-aalinlangan sa mukha ni Zeke, ipinaliwanag ng bantay, ang kahon ay may real-time na broadcast ng auction. Maaari mong makita ang item na na-auction sa real-time. Siyempre, kung hindi ka kumbinsido ng sapat, maaari mong palaging mabuksan ang kurtina upang makita sa iyong sariling mga mata. Ang iyong posisyon ay halos katabi ng talahanayan ng auction upang makita mo ng malinaw ang mga bagay. Inaasahan kong mayroon kang isang mahusay na oras. Panipi. Tumango si Nicole. Tila alam ng bantay kung sino ang namamahala dito at alam kung ano ang naisip ni Nicole. Kaya, mabilis siyang umalis. Natuwa si Zeke at nais na magtanong, ngunit binigyan siya ni Nicole ng isang tahimik na kilos. Inalis niya ang kanyang laptop sa bag, mabilis na ikinonekta ito sa isang Ethernet port sa kahon, at sinabing, pupunta ako sa signal ng kahon na ito sa isang iglap. Huwag mag-atubiling gawin ang nais mo, ngunit huwag mo akong abalahin. Panipi. Mabilis siyang nakakuha ng isang mode na nagtatrabaho, hinagupit ang keyboard at pagkatapos ay tahimik na naghihintay kung kailan konektado ang signal ng auction house. Kabanata 186. Mabilis na naintindihan ni Zeke kung ano ang gagawin niya, nais niyang itapon ang kanyang data. Kaya, hindi niya ito inistorbo, mausisa lamang na lumakad sa gilid ng electron-ikong screen at maingat na itinaas ang isang sulok ng kurtina.
Sa labas, ang mga bagay ay naging masigla habang ang isang mainit na blonde na kagandahan ay lumakad sa entablado, at tumahimik ang madla. Habang ginawa ng auctioneer ang kanyang pambungad na pahayag ng may ngiti, ang mga mata ni Nicole ay naharang ang signal sa pagitan ng elektronikong screen ng kahon na ito at ang auction house. Pinalitan niya ito ng kanyang sariling computer terminal at disguised ito tulad ng sa auction house. Salamat sa pagpunta sa aming gintong sesyon sa buwan ng buwan, kung saan may mga bagay na hindi mo maiisip at kung saan wala kaming hindi auction. Nais ko ang lahat ng magandang kapalaran at masayang pagbid. Panipi. May mainit na palakpakan mula sa madla, at ang lahat ng mga mata ay nasa entablado, naghihintay para magsimula ang auction. Nakaupo din si Zeke sa malambot na sopa sa kahon, nakatingin sa entablado. Ang kahon sa tabi ng pintuan ay tila nasakop dahil maririnig niya nang marinig ang tinig ng isang pamilyar na babae. Maingat siyang nakinig at hindi makapaniwala na ito ay Chloe. Tumitingin sa direksyon na may sorpresa, nakita niya ang kahon ay ang pinakamalapit na kahon sa entablado, at ito rin ang pinakamalaking sa lahat ng mga kahon. Tumingin siya pabalik kay Nicole, na tila narinig din ito. Si Nicole ay may isang nagyelo na hitsura sa kanyang mga mata. Napagtanto na niya na si Chloe ay anak na babae ni Miley, ang asawa ni Damien mula sa pamilyang Riddle. Si Chloe ay isang artista, ang babaeng nakita niyang nakaupo sa tapat ni Jared sa kafe sa araw na iyon. Si Nicole ay naghalo ng damdamin nang isipin niya si Jared. Narinig niya mula kay Max na si Jared ay nasa Nottingbrook State din. Hindi lang niya alam kung nasaan siya eksakto, at maaaring magkaroon sila ng kaunting pagkakataon upang matugunan. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata upang itago ang kanyang mapanglo. Inipon niya ang kanyang sarili at patuloy na nakatuon sa screen sa harap niya. Ang oras ay nagsuot. Ang sistema ng seguridad ng buwan ay mahirap i-hack. Ngunit tinitingnan ang pag-unlad ng bar sa screen, isang ngiti ang gumapang sa mukha ni Nicole. Di nagtagal, sinira niya ang internet ng buwan ng bahay at mabilis na naghanap para sa impormasyon na may kaugnayan sa kanyang aktwal na pangalan. Dahil sa napakalaking dami ng data, kailangan ng oras. Hinayaan ni Nicole na gawin ng computer ang trabaho nito habang siya ay tumayo at tumingin kay Zeke. Nais ni Zeke na maaari niyang sandutin ang kanyang ulo sa labas ng kurtina. Nang makita niyang lumabas si Nicole, mabilis niyang sinabi, "Nakakalungkot na hindi mo nakita ang nakita ko. Marami kang na-miss. Kung hindi para sa mahigpit na kontrol ng matandang lalaki ang aking pananalapi, magkakaroon ako ng bid para sa ilang piraso ng kalakal." Panipi. Sa puntong ito, sinaksak ni Zeke ang kanyang mukha sa panghihinayang. Nagtaas ng kilay si Nicole na may interes at, pagkatapos ay tumingin bahagyang natigilan sa pinangyarihan sa labas ng kurtina. Ang auction sa oras na ito ay maraming mag-alok. Ang kanyang pansin ay iginuhit sa entablado sa labas ng kurtina. Matapos may padala ng blonde na kagandahan ang isang item sa auction, sinigawan niya ang masigasig. Ang mga sumusunod na item ay mga kristal na ginawa sa gulpo ng New Guinea. Ang kanilang kadalisayan ay, syempre, garantisado. Ang tampok na item ng batch na ito ng mga kristal ay ang aming pangunahing lot sa auction na ito, isang 10-carat pink na brilyante na may isang antas ng kadalisayan ito ay walang kamali-mali. Panipi. Kung saan, maraming mga taas na build crew ang dumating sa kanilang mga kamay. Ang mga tray ay naglalaman ng napakatalino na puting kristal, na tila mga deposito ng kristal, at ang huling tray ay sakop ng isang pulang tela. Sa sandaling ang tinig ng blonde ay sumakay, isang tripulante ang bumangon, nagbukas ng tray, at kumuha ng pansin upang lumiwanag sa mga nilalaman ng tray. Ang isa pang tauhan ay nagtaas ng isang whiteboard sa likod ng tray. Kapag ang ilaw ay lumiwanag sa tray, at ang pagmuni-muni ay lumitaw sa whiteboard, lahat ay nagsabi sa pagkamangha. Kabanata 187. Ang brilyante ay nakakuha ng labis na pansin para sa walang ibang kadahilanan kaysa sa matinding kagandahan nito. Ang kristal na malinaw na brilyante, panloob na walang kamali-mali, ay sumasalamin sa isang maputlang kulay rosas na ilaw. Ang sino mang nakakaalam ay agad na makikilala ito ng isang sulyap. Ang blonde ay tumingin sa mga covetous na mukha ng madla na may kasiyahan. Itinaas niya ang auction martilyo sa hangin at ipinahayag ng malakas, itinakda ng buwan ang kulay rosas na brilyante na nakalaan na presyo sa $50 milyong. May isang instant na kaguluhan. Ngunit ang mga dumating dito ay hindi ordinaryong tao. Karamihan sa kanila ay hindi maririnig sa pakikinig sa nakalaan na presyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang 10-carat, walang kamali-mali na kulay rosas na brilyante, at hindi pa ito pinangalanan. Ang nakalaan na presyo ay maaaring masabing maging patas. Di nagtagal, may nag-sign up at sinabing, 51 milyon. Tumingin si Zeke sa magandang brilyante at nakipaglaban sa loob. Pinag-iisipan niya muna ang pagbid para dito at tinanong ang matandang lalaki sa ibang pagkakataon.
Nabasa ni Nicole ang kanyang ekspresyon at tinanong, gusto mo ito? Tiningnan siya ni Zeke at nag-atubiling sabihin sa kanya na nais niyang ibigay ito sa kanya. Ngunit gayon paman, tumango sa wakas. Tulad ng pag-uusap ng dalawa, ang presyo ay naitaas sa $65 milyong. Si Nicole ay nag-squint sa pink diamond, at bago niya mahit ang pindutan, may isang tao sa tabi ng pintuan na nakataas ang bid. Ang bawat pribadong kahon ay may malawak na pagpapakita ng screen na nagpapakita ng mga presyo ng pagbid, at maaaring ilagay ng mga tao ang kanilang mga bid mula sa pribadong kahon. Sa tuwing nakataas ang presyo, isang kampanilya ang mag-ring. Sa sandaling ito, ang kampanilya ay tunog tulad ng isang kulog. Tinakpin ni Zeke ang kanyang mga tainga. Natakot ito sa impyerno sa akin. Novel drama. Ang blonde ay tumingin sa kahon na naglagay ng bid na may kakaibang hitsura sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang inihayag ang masigasig, 70 milyon mula sa kahon ng isa. Mayroon bang mas mataas? Panipi. Si Nicole ay hindi interesado sa brilyante, ngunit nakita niya si Zeke na parang gusto ito at naisip na hindi ito masama. Nang dumating muli ang isa pang bid, sumimangot siya habang ipinaglaban niya ang kanyang pagnanais na manalo. Ngunit pumasok pa rin siya sa isang figure at pindutin ang gintong pindutan. Habang tumunog muli ang kampanilya, lumingon ang blonde at nakita ang figure sa digital na display. 8 milyon mula sa kahon ng dalawa. Ang lahat ng mas maliit na mga bidder ay mukhang nabigo, alam na ang presyo ay hindi na maabot sa sandaling narinig nila ang figure. Mukha silang nagseselos at nagngangalit sa 10 pribadong kahon sa itaas. Tuwing inilalagay ng mga tao sa loob ng pribadong kahon ang kanilang mga bid, alam ng mas maliit na mga bidder na nawalan sila ng bid para sa item. Sa kabutihang palad, sa ngayon, ang mga bidder sa mga pribadong kahon ay namamagitan lamang ng ilang beses. Naririnig ang $8 milyong na tag ng presyo, si Chloe, na hindi sumunod kay Jared sa kahon ng isa, ay naghukay ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang buong halaga ng net ay halos $80 milyong lamang. Kung ang bid ay nagdaragdag lamang ng ilang milyon, maaaring magkaroon pa rin siya ng pag-asa. Ngunit ang iba pang mga bidder ay nagtaas ng bid ng $10 milyong bawat oras. Hindi niya talaga ito kayang bayaran. Tumingin si Chloe na may mga mata na nagmamahal kay Jared, na nakaupo ng walang listahan sa kahon. Siya squinted, mukhang hindi masyadong masaya habang siya ay tumitig sa auction floor. Kabanata 188. Ipinagkaloob ni Jared ang gawain ng pagpili ng mga item sa auction sa Dino ng buo, hindi inaasahan na si Dino ay makabuo lamang ng tulad ng isang hindi nakakaganyak na koleksyon. Si Dino ay nakatayo ng magalang sa gilid. Yumuko siya at inilipat ang isang hakbang pabalik patungo sa gintong marmol sa likuran niya sa sandaling hinaplos ni Jared ang kanyang tingin. Si Dino ay may tuwid na mukha, ngunit ang dulo ng kanyang ilong ay nakakagulo sa pawis. Tiningnan siya ni Jared na may kalahating ngiti, at sa wakas ay hindi maiwasang sabihin ni Dino. Pasensya na, Mr. Johnston, ang kalidad ng batch na ito ng mga kalakal ay talagang hindi hanggang sa marami. Ngunit sa brilyante, hindi bababa sa auction ay bubuo ng hindi bababa sa $100 milyong sa kita. Iyon ang dahilan kung bakit ko nakaposisyon ang auction na ito bilang isang sesyon ng ginto. Kung hindi ito umabot sa $100 milyon, handa akong parusahan para dito. Panipi. May isang guwang, walang malasakit na hitsura sa mga mata ni Jared nang marinig niya iyon. Ang kanyang mga mata ay bumagsak, at hindi na siya tumingin muli kay Dino ngunit inilipat ang kanyang pansin sa kahon ng dalawa. Ang pribadong kahon na ito ay masyadong malapit sa kanyang posisyon, at nag-aalala siya tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, kaya hindi pa ito nasakop. Ngunit sa oras na ito, isang kilalang panauhin ang nasa loob at pinataas ang bid sa $80 milyong. Sinimulan ni Jared na makahanap ng mga bagay na mas kawili-wili. Nang makita ng blonde na walang sino mang patuloy na nagbid, tumawag siya, sa 80 milyong isang beses. Sa 8 milyong 2 beses. Bumagsak ang puso ni Dino. Ang parusa ay hindi maiiwasan, tila. Lahat ng tao ay ganap na hindi pinansin si Chloe. Nakita ni Chloe si Jared na walang balak na tumulong at maaari lamang mag-agaw ng kanyang mga ngipin at matiis ang sakit, umaasa na ang ibang partido ay titigil sa pagbid pagkatapos ng lahat, maaari lamang siyang sumama kay Jared sa mga naturang kaganapan ng isang beses at hindi nais na palayain ang isang kamanghamanghang item. Ngunit hindi niya kayang bayaran ang napakataas na presyo. Kapag ang auctioneer ay malapit ng kumatok, isang kampanilya ang biglang umalangaw mula sa kahon 3. Ang blonde ay inihayag na may kaguluhan sa kanyang mga mata, 85 milyon. 85 milyon mula sa kahon ng 3. Panipi. Halos malabo si Chloe nang marinig niya ang presyo. Talagang nagustuhan niya ang brilyante. Sa unang pagkakataon na nakita niya ang brilyante sa screen, sinabi niya sa kanyang sarili na ang brilyante na ito ay magiging kanya.
Ang pagsusuot ng brilyante na ito ay maaaring mapahusay ang kanyang halaga kung ito ay nasa isang ad o isang pelikula. Hanggat mayroon siyang mahalagang brilyante na ito, ilalabas niya ang bawat artista at mayayamang ginang. Sa pag-iisip nito, hinaplos ni Chloe ang kanyang mga ngipin, tumayo mula sa sulok, at maingat na lumakad papunta kay Jared. Pagkatapos ay inilagay niya kung ano ang akala niya ay ang pinakamagandang ngiti at sinabi, "Jared, ang brilyante na ito ay talagang maganda, ngunit may limitadong pondo ako." Dahil sinundan niya si Jared na pumunta dito, baka matchikili din siyang hiling. Ilang pera. Sa kasamaang palad, si Jared ay hindi rin nag-extrang isang sulyap sa kanya ngunit tiningnan lamang ang screen sa harap niya, na tinapik ang marahan sa kanyang mga daliri, na mukhang kung ang isang tamad na lep ng nyebe ay hindi nagising. Walang interesado sa kanya. Tumingin si Dino kay Chloe at bumulong sa tainga ni Jared, "Gusto mo ba akong sipin siya?" Si Jared ay casual na sumulyap kay Chloe at sinabi kay Dino, hindi lang siya pinansin. Pagkatapos ay tiningnan ni Jared si Chloe at walang emosyon, "Mayroon kang magandang apelyido." Natigilan si Chloe, hindi alam ang ibig niyang sabihin. Ang pamilyang Riddle at Jared ay hindi talaga nagsalita ng parehong wika, kaya bakit siya papuri sa pagkakaroon ng magandang apelyido? Nang makaramdam lang si Chloe, ang kampanilya ng kahon ng 2 rang. Kabanata 189. Nakita ng blonde ang figure sa monitor at inihayag na excited, sa 70 milyon. 70 milyon mula sa kahon ng 2. Panipi. Tiningnan ni Zeke ang figure sa screen at malumanay na nakasimangot. "Lucifer, hindi ako magbid kung lalampas ito sa 100 milyon. Ang kanyang pinakamataas na pagpapahalaga sa brilyante na ito ay 100 milyong dolyar, na maaari pa rin niya makuha mula sa matandang lalaki sa kanyang pamilya. Ang pagbabayad ng higit pa kaysa sa hindi magiging katumbas ng halaga, at ang matandang lalaki ay marahil ay balat siya ng buhay." Naunawaan ni Nicole kung ano ang ibig sabihin ni Zeke at hindi maiwasang sumulyap sa kanya. Gusto talaga niyang hanapin kung sino ang kanyang mga ninuno, tulad ng hindi katulad ng naisip niya, tila mayaman siya. Si Zeke ay tila protektado at maaaring walang karanasan sa maraming bagay, ngunit ang kanyang masigasig na mata ay hindi isang bagay na maaaring sanayin sa isang ordinaryong pamilya. Ang brilyante na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar. Tumango si Nicole nang makita siyang nakatingin sa kanyang kinakabahan. Gusto niyang magbid para kay Zeke, at dahil sinabi rin niya ito, maligaya siyang nagpapasalamat. HSL. Ang box 3 ay tahimik para sa isang segundo, ngunit bago pa man, may isa pang kampanilya. Ang blonde ay tumingin sa figure sa screen ng kahon ng 3 na may kaluwagan. Inanunsyo niya, 100 milyon mula sa kahon ng 3. Ang gawain na ibinigay sa kanya ng auction house ay tiyakin na ang brilyante ay ibebenta sa loob ng 100 milyong dolyar. Kung hindi man, ang auction ngayon ay hindi matatawag na sesyon ng ginto. Narinig ni Zeke ang presyo at mabilis na umiling-iling sa Nicole. Nakuha ni Nicole ang pahiwatig at hindi nagring ng kampanilya. Tumayo siya gamit ang kanyang mga braso na nakatiklop, casual na nakatingin sa blonde knockdown. Ang blonde ngayon ay may isang tunay na ngiti sa kanyang mukha. "Binabati kita sa mga panauhin ng box 3 para sa pagpanalo ng bid." Si Dino sa kahon ay huminga ng hininga. Malumanay niyang pinunasan ang pawis mula sa kanyang mukha gamit ang isang panyo bago lumingon upang tumingin kay Jared. Hindi siya pinansin ni Jared at tinitigan ang box 2, humanga sa kanila, na sapat na matalino upang pabayaan sa tamang oras. Alam ni Dino na nakatakas siya sa parusa sa oras na ito. Napanood ni Chloe habang ipinadala ng mga tripulante sa labas ang tray sa kahon ng 3 para sa inspection, ang kanyang kamay ay kumikislap ng mahigpit na ang kanyang matalim na mga kuko ay malapit ng maghiwalay sa kanyang handbag. "Iyon ang aking brilyante," sigaw niya sa isipan. Ngunit si Chloe ay nasa industriya ng libangan sa loob ng maraming taon at maaaring basahin ang mga mukha. Alam niya na ang pasensya ni Jared ay umabot sa limit, at wala siyang posisyon kay Yammer sa harap niya. Ibinaba ni Chloe ang kanyang mga mata, at walang nakakaalam kung ano mismo. Nag-iisip siya. Inalis ni Jared ang kanyang mga mata at kinantot ng isang sandang sa kanyang kamay na may walang ekspresyong mukha na parang naglalaro siya sa laruan ng isang bata. Tanging alam niya ang iniisip niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono, nag-ambala sa pag-iisip ng tren ni Jared. Sumimangot siya nang makita ang tumatawag na ID. "Ano na?" sagot niya. Ang nasa sabik na tinig ni Max ay tumunog sa kabilang dulo. "Boss, nalaman namin ang pagkakakilanlan ng Spectre. Ang kanyang pangalan ay Zeke Guzman, isang first-year student ng Norton Institute. Iyon lang ang nahanap namin ngayon, ngunit ito ay isang mahusay na sapat na tingga para sa amin upang maghukay pa." Panipi. Zeke Guzman. Tumahimik ang kamay ni Jared, at may naisip siya.
Walang nakakaalam na ang unang pangalan ng komandante ng hukbo ng Hostjoburg ay si Guzman. Kabanata 170. Ngumiti siya ng malumanay at sinabi kay Max, hindi ito kinakailangan. Tatanungin ko si Carlo. Nabanggit ni Jared ang pangalan ng pinuno ng hukbo ng Hostjoburg kaya casual na si Jared ay tila walang kaunting pakiramdam ng paggalang sa kanya. Si Max, sa kabilang dulo ng telepono, ay tahimik na sandali at ibinaba ang kanyang telepono na para bang naisip din niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa likod ni Klaus, na walang magawa sa kanyang bakanting mukha. Sino si Lucifer? Kahit na ang kanyang kapareha ay hindi ordinaryong. Natagpuan ito ni Max na hindi kapanipaniwala. Ang mas maraming hinukay niya, mas nagulat siya. Nag-hang up si Jared. Tumingin siya sa auction floor ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang pink diamond ay naihatid sa kahon ng tatlo. Ang trabaho ng blonde ay tapos na, at naramdaman niya ng madali. Susunod ay isang session ng bonus. Ang auction house ay sapalarang pipiliin ang mga item na hindi natin masuri para sa auction. Ang bawat tao ay maaaring magbid para dito at maaaring malamang na makuha ito sa isang mababang presyo. Panipi. Sa pagsasalita tungkol dito, sumenyas siya sa kanyang kamay, at ang mga tripulante sa likuran niya ay may isang tray na mukhang iba mula sa isa na may hawak na kulay rosas na brilyante. Ito ay simple at hindi mapagpanggap, hindi natatakpan ng pulang tela, at nakikita ang mga nilalaman sa loob. Iniisip ni Nicole na suriin ang pag-unlad ng bar sa kanyang computer. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa tray nang makita niya kung ano ang nasa tray. Ito ay isang palma na laki ng pilak puting shard na may malamig na kinang na hindi naiiba sa isang piraso ng bakal na scrap. Si Zeke, na nakakita ng motorsiklo ni Nicole, ay nakilala ito ng sabay-sabay. Ang material ng fragment ay tila eksaktong katulad ng sa motorsiklo ni Nicole. Lumingon siya upang tumingin kay Nicole. Lucifer, ito ay... May isang hindi pangkaraniwang hitsura sa mga mata ni Nicole. Tiningnan niya ang fragment habang ang blonde sa entablado ay nagbabayad pa rin, na nagsasabing, ang piraso ng material na ito ay napaka-espesyal. Sinubukan namin ang iba't ibang mga paraan upang mabago ang form nito matapos makuha ito ng auction house, ngunit kung pinuputol, nasusunog, o pinoproseso ito ng modernong teknolohiya, hindi kami makagawa ng isang ngipin dito. Ang piraso ng material na ito ay isang bihirang kayamanan. Dahil nahihirapan ang auction house na tinansya ang halaga nito, itinakda namin ang nakalaan na presyo sa $1,000,000. Panipi. Ang madla ay tumingin sa bawat isa, hindi alam kung bakit ang bakal na scrap na ito ay nagkakahalaga ng $100,000,000. Ang halagang ito ay wala sa kanila, ngunit hindi na kailangang sayangin ito sa isang piraso ng scrap metal. Walang nagtaas ng tanda, at hindi rin ito nadama ng blonde. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay talagang mukhang isang piraso lamang ng scrap metal. Tulad ng matigas na sa paglaban sa apoy, ito lamang ang laki ng isang palad. Ano ang magagamit nito? Tiningnan ni Jared ang fragment na may malubhang ekspresyon. Pagkatapos ay binaril niya ang isang nagyelo na pagtingin kay Dino. Ikaw, alamin kung ano ang gagawin kapag bumalik ka. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad papunta sa auction table sa kahon. Hindi alam ni Dino kung ano ang mali kay Jared. Sinuri niya at napatunayan ang piraso ng material na ito at walang nakita na espesyal tungkol dito maliban na ito ay matigas. Ngunit si Jared ay nagagalit sa kanyang sarili para dito, nais na parusuhan siya. Ngayon lang, hindi rin nakaligo si Jared ng isang takip ng mata nang ang rosas na brilyante ay halos nahulog sa $100,000,000 na presyo ng martilyo. Ngunit ngayon, parang gusto niyang magbid para sa item. Sa katunayan, iyon mismo ang naisip ni Jared. Nais niyang itaas ang presyo upang matiyak na wala ng ibang makakakuha nito. Ngunit bago niya ito magawa, ang kahon sa tabi ng pintuan ay biglang sumakay ng kampanilya. Natigilan ang madla, at ang blonde ay tumingin sa figure sa screen at nagulat sandali. Hindi siya nakakita ng maraming pera. Hindi lang niya inaasahan na may gagastos ng maraming pera upang magbid para sa isang bagay na hindi kilalang gamit. Si Jared ay isang hakbang na huli na, at siya ay nag-squint sa figure. Kabanata 171. Nagpasya si Jared na pumunta at makilala ang mga tao sa kahon ng dalawa ng ilang sandali. Si Dino, na nasa likuran ni Jared, ay natigil. Bihira siyang nag-alinlangan sa kanyang sariling mga mata, ngunit sa oras na ito, ginawa niya. Mr. Johnston. Panipi. Lahat ng nasa auction hall ay hinaplos ang kanilang mga mata at tiningnan ang mga numero na ipinapakita sa napakalaking overhead screen gamit ang kanilang bibig agape. Ang taong ito ba ay tanga? Ang blonde ay huminahon din. Ang pagsasagawa ng tungkulin ng auctioneer, malumanay niyang tinapik ang auction martilyo sa kanyang kamay.
Ang bidder ng box to ay naglagay ng $100 milyong na bid para sa mahirap na pagsusuri na item na ito, sabi ng blonde na mahinahon. 100 milyon minsan. 100 milyong 2 beses. 100 milyong 3 beses. Nabenta. Sa sandaling ang blonde ay sumigaw ng naibenta, ang napakalaking screen ng computer ni Nicole ay nakumpleto din ang isang pag-scan para sa lahat ng mga database na nagpapakita ng isang linya ng personal na impormasyon ni Nicole. Tumama si Nicole na ipasok ang mahinahon upang tanggalin ang kanyang personal na impormasyon bago isara ang laptop. Ibinaba niya ang kanyang sombrero habang handa siyang magbayad at umalis kaagad pagkatapos na maipasok ang item. Si Jared sa kahon ay tumingin sa likod kay Dino halos sa sandaling nanalo si Nicole sa bid. Dalhin mo sa akin ang impormasyon ng mga bidder sa kahon ng dalawa kaagad. Tumingin si Dino sa kanyang mukha at nagmadali na kinuha ang kanyang telepono at may sinabi sa isang banyagang wika. Ang kawani ng auction house ay naglalakad patungo sa kahon ng dalawa na may tray. Sa sandaling pumasok sila, nahuli ni Jared ang isang figure na may suot na baseball cap, ngunit tumingin siya sa malayo pagkatapos nito. Nagtataka siya kung pupunta ba si Nicole. Sa kahon ng dalawa, si Nicole ay nakaupo sa isang patay na camera zone, mahinahon na suriin ang pagiging tunay ng item sa tray. Nakita ng kawani ng auction house na siya ay napakabata at may isang walang pasensya na pagtingin sa kanilang mga mukha, dahil hindi sila naniniwala na maaaring magkaroon siya ng $100 milyong. Huwag bata kasama ang buwan ng buwan. Mangyaring magbayad ngayon, sabi ng isang miyembro ng kawani. Ngunit ang isang nakatatandang kawani ng kawani ay agad na huminto sa unang miyembro ng kawani. Kudlit. Ang inspection ay isang hindi maiiwasang proseso ng mga auction. Hindi pa rin huli ang lahat, kahit isang oras na ang lumipas. Sa pag-iisip nito, nagkaroon ng isang pahiwatig ng pagkadismaya sa mukha ng unang kawani. Ibinigay ang batang edad ng batang babae na ito, maaaring gumamit siya ng ilang maruming trick upang makapasok sa VIP box, naisip ng miyembro ng kawani. Hindi pinansin ni Nicole ang kanilang pag-udyok at maingat na sinuri ang item. Matapos kumpirmahin na ito ay tunay, kumuha siya ng isang itim na card at ibinigay ito sa kawani. Ang mga kawani ay nagulat sa sandaling nakita nila ito. Maging ang senior staff member ay tumingin kay Nicole sa kawalan ng paniniwala. Ang pagkakaroon ng nagtrabaho sa buwan ng bahay sa loob ng mahabang panahon, masasabi niya sa isang sulyap kung anong uri ng mga tao ang kwalipikado para sa card na ito. Mayroon na ngayong hitsura ng paggalang at takot sa kanyang mga mata. Ilang sandali lang, mangyaring, aniya. Lumabas ang mga kawani. Nang makita ng mga bagong kawani ang kanilang mga mukha at walang nag-uusap, nagulat sila. Ano ang mali sa inyo? Nakakatakot ba ang babaeng iyon? Panipi. Kabanata 172. Ang mukha ni Nicole ay hindi malinaw na nakikita dahil nakasuot siya ng sombrero. Gayunpaman, siya ay tila bata, upang ang miyembro ng kawani ay bastos sa kanya. Narinig ng iba pang mga kawani ang sinabi niya at sinulyapan siya. Ang batang ito ay halos nakakuha tayo ng problema. Ang mukha ng miyembro ng senior staff ay kahit na graver. Tiningnan niya ang bastos na kawani na iyon at sinabi sa isang tinig na tinig, tingnan ang itim na card na ito. Ikaw ay pinaputok. Maaari mo lamang ipack ang iyong mga bagay at umalis. Panipi. Ang bastos na miyembro ng kawani na iyon ay nagulat sa sandaling narinig niya iyon. Tiningnan niya ang itim na card sa tray, at ang kanyang mukha ay naging mapatla na parang may naisip siya. Bago pumunta sa buwan ng buwan, may malinaw na nagturo sa kanila na mayroong 10 tao lamang sa mundo na maaaring humawak ng mga itim na card. Ang lahat ng mga ito ay ang nangungunang mga kliyente ng buwan ng buwan, at walang makakaya upang masaktan ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi niya sineseryoso ang impormasyong iyon, na iniisip na hindi malamang na matugunan ang mga nasabing VIP, hindi inaasahan na siya ay magiging maswerteng na makita ang isa rito. Ang ilang mga tao ay hindi pa nabaluktot sa isa sa kanilang buong buhay. Ang mukha ng kawani ay nabulok, at hindi na siya lumayo. Ang natitirang mga miyembro ng kawani ay hindi naghintay para sa kanya ngunit lumakad sa trading desk. Hindi nagtagal bago ang ilang mga kawani ng kawani ay bumalik sa kahon, ibinalik ang card sa kanya, at sinabi ng magalang, ang aming kilalang panauhin, na kumpleto ang transaksyon. Kailangan mo ba ng bahay ng buwan upang maibalik kayong dalawa? Panipi. Hindi. Umiling-iling si Nicole. Pagkatapos ay itinapon niya ang fragment sa kanyang backpack. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Zeke ang mga miyembro ng kawani, na ang saloobin sa kanila ay tumagal ng 180. Itinaas ni Nicole ang isang kilay sa kanya at sinabing, hayaan. Pagkatapos lamang nakuha ni Zeke ang pahiwatig at ibababa ang labi ng kanyang baseball cap, tulad ng ginawa ni Nicole, upang itago ang kanyang mukha sa mga anino. Ang dalawa ay nagmadali na naglakad palabas ng kahon ng dalawa at bumaba sa ground floor.
Naghihintay si Jared sa kahon para sa tugon ni Dino. Tila siya ay naghahanap sa isang direksyon, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Medyo wala siyang pag-iisip. Napansin ni Dino na may mali sa kanyang employer at humakbang pasulong upang magtanong ng magalang, "Boss, hindi ka ba nasisiyahan sa isang bagay?" Malumanay na hinaplos ni Jared ang hintuturo ng kanyang kanang kamay at tinanong ng mahina, "Kapag hindi mo mapigilan ang pag-iisip tungkol sa isang tao, ngunit wala siyang damdamin para sa iyo, ano ang gagawin mo?" Tumingin si Dino sa kanya, nag-isip ng isang segundo, at sumagot na may banayad ng ngiti sa kanyang mga mata. "Sumusumpa ako sa iyo, hindi siya maaaring walang damdamin. Walang maaaring pigilan ang iyong kagandahan." Sa kanyang mga mata, ang kanyang boss ay ang pinaka-perpektong tao sa mundo, at walang babae ang maaaring tumanggi sa kanya. Tiningnan siya ni Jared na may libangan. Hindi niya dapat tinanong ang matapat na subordinate ng kanyang. Sa sandaling ito, tumunog ang mobile phone ni Dino. Nag-browse siya sa impormasyon at sinabi sa isang malakas na tinig, "Boss, nakuha namin ito." Ang pangalan ng taong ito ay... Ang kanyang tinig ay biglang bumaba ng ilang sandali, at pagkatapos ay muli itong malakas na may pag-aalinlangan, Doggy Anderson. Panipi. Itinaas ni Jared ang isang kilay nang marinig niya ang pangalang, "Hayaan akong makita." Madaling hiniling ni Dino sa kawani na ibigay ang isang high-tech na tablet. Tiningnan ni Jared ang pangalang ipinapakita sa screen, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakitid. May posibilidad na ang isang tao sa mga panauhin ay maaaring magkaroon ng ganoong pangalan. Ngunit mas malamang na ang isang tao ay lumikha ng isang virtual na pagkakakilanlan upang makakuha ng isang gintong card, na infiltrate sa hotel, at sa huli ay nagpunta sa bahay ng buwan. Ang tao pagkatapos ay hindi lamang nakatulong sa kanya na itaas ang presyo ng pink diamond sa $9 milyong, ngunit ginugol ang $100 milyong upang bilhin ang pinakamahalagang item sa auction house. Naisip ni Jared ang taong nakasuot ng baseball cap. Ngunit ang taong iyon ay isang mamimili na nagbabayad ng isang makatarungang presyo para sa transaksyon na ito. Walang dahilan para sa buwan ng bahay na kumilos laban sa kanya. Paano kung ang pangalan ng taong iyon ay talagang Doggy Anderson? Gayunpaman, kahit na siya ay patay na sigurado na imposible. Kabanata 173. Itinalaga niya ang kanyang pinakapiling mga hacker upang pangasiwaan ang seguridad sa network dito, kaya walang makakapasok sa network. Maliban kung ang taong iyon. Ang ekspresyon ni Jared ay naging libingan, at pagkatapos ay bigla siyang tumawa ng sarkastiko. "Napakalaki ng mundo, paano makakapunta ang taong iyon sa aking turf, sneak sa ilalim ng aking ilong, at ibid ang aking kayamanan?" Sinabi ni Jared sa kanyang isipan. Ang posibilidad nito ay halos hindi mapapabayaan. Huminga siya ng malalim, tumayo, at sinabi ng hindi sinasadya, "Hayaan. Dapat din tayong bumalik." Panipi. Tumanggaw si Dino at sinundan siya. Hindi pinapansin si Chloe, na tumingin kay Jared mula sa likuran, umalis ang dalawa sa kahon. Hindi sila nahihiya palayo kay Chloe nang makipag-usap sila. Ngunit hindi ito sa tiwala ngunit sa labas ng kabuoang pagwawalang bahala. Si Chloe ay hindi karapat-dapat ng anumang pansin mula sa kanila. Ito rin ang unang pagkakataon na si Chloe, na laging may mataas na panindigan sa sarili, ay nadama ng walang halaga. Tumingin siya kay Jared mula sa likuran na may isang pahiwatig ng kadiliman sa kanyang mga mata. Desidido siyang makuna ng isang tao na tulad ni Jared. Samantala, naglakad si Nicole kasama si Zeke. Mukhang dahan-dahan siyang naglalakad, ngunit panting si Zeke, sinusubukan na panatilihin siya. Habang ang dalawa ay nakarating sa likuran ng motorsiklo at bago pinaputok ni Nicole ang makina, tinanong ni Zeke bakit kailangan nating lumakad sa seksyon na iyon ng kalsada ngayon. Nagtataka siya kung bakit hindi nila magagamit ang bisikleta. Hindi lumingon si Nicole. Hinawakan niya ang mga handlebars at iginuhit ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Dahil may mabilis na mabilis. Panipi. Si Zeke ay hindi pa nakakita ng mabilis, ngunit alam niya ang panganib nito. Ang kanyang mukha ay naging mapatla sa takot. Sino ang nais na bumuo sa quicksand? Sinulyapan siya ni Nicole at sinabi ng may kalahating ngiti, "Hindi mo ba ito nakikita?" Ang mga taong iyon ay nagtayo pa ng pinakamahalagang seksyon sa ilalim ng quicksand. Si Zeke ay sumabog sa isang malamig na pawis, na iniisip ang tungkol sa peligro na naranasan niya pa ay maswerteng sapat na iwanan ang buhay ng Gotham. Nang makita na hindi na nakikipag-usap si Zeke, pinaputok ni Nicole ang makina at sumulpot pabalik sa hotel. Bumalik sila sa kanilang mga silid ayon sa pagkakabanggit at naligo. Pagkatapos lamang na nadama ni Zeke na gutom. Alam na pamilyar si Nicole sa lugar na ito, dumating siya sa silid 401 na naghahanap kay Nicole, na hiniling na dalhin siya sa pinakamahusay na lokal na restoran. Isang sulyap si Nicole at sinabing, "Ang pinakamagandang kinain ko ay ang buffet sa hotel na ito. Gusto mo bang subukan?"
Panipi, gusto kong makita ang view ng gabi dito. Pinilit ni Zeke. Hindi siya napunta sa Nottingbrook State, kaya hindi niya alam kung saan hahanapin ang pinakamahusay na lokal na pagkain at bisitahin ang pinakamahusay na mga lugar. Naisip ni Nicole dahil natapos na nila ang kanilang trabaho at babalik sa Hostelberg sa araw pagkatapos bukas, marahil ay dapat niyang ipakita si Zeke sa paligid. Hayaan mo, sabi niya at tumayo. Panipi, si Zeke ay tumatalon para sa kagalakan at prattling habang sinundan niya si Nicole. Ngunit sa sandaling lumabas sila ng pintuan, nakita ni Nicole ang isang tao na hindi dapat naroroon. Si Harvey ay nakatayo sa labas ng silid 403 na may isang keycard sa kanyang kamay, na tila magbubukas ng pintuan. Medyo natigilan din siya, nang makita niya sina Nicole at Zeke. Kabanata 174. Tumingin si Harvey kay Zeke na nagtanong sa isang bihirang, hindi nakagaganyak na mukha. Bumalik ang kanyang ngiti nang ilipat niya ang kanyang pansin kay Nicole. Ano ang nagkataon, Nicole? Hindi kita inaasahan na makita ka rito. Sinulyapan ni Nicole si Harvey. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya siya mula noong gabing iyon. Maliit na nagbago siya, ngunit mayroon siyang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may naiiba sa kanya. Tumango siya sa kanya, hindi sinabi ng isang salita, pagkatapos ay kinuha si Zeke sa ibaba. Nadama si Harvey nang makita niya ang malalayong pag-uugali ni Nicole at kung gaano siya kaawa sa kanya at sa kanyang lolo sa ibang araw. Sa halip na maabot ang grab ni Nicole, tiningnan niya ang mga ito mula sa likuran na may madilim na mga mata. Nagtataka siya kung bakit si Nicole ay nasa hotel na ito. Hindi nagtagal bago bumalik si Edwin at tinanong ni Harvey, hulaan kung sino ang nakita ko. Sinulyapan siya ni Harvey ng isang malabong ngiti. Hindi nag-isip si Edwin ngunit binuksan ang pintuan gamit ang isang kamay na may mahiwagang ekspresyon. Hindi mo na ito iisipin. Sasabihin ko sa iyo, ito ay si Nicole, mahinang sabi ni Harvey, nang hindi hinihintay na matapos si Edwin. Tumayo siya at tumingin sa likod ni Edwin na may ngiti. Nakita ko siya. Nanatili siya sa silid sa tabi ng pintuan. Panipi. Si Edwin ay sumabog sa tuwa. Ang silid sa tabi ng pintuan. Silid 405. Panipi. Ang silid 402 ay kabaligtaran ng silid 403 na magkadugtong na silid 401 at 405. Tiyak na hindi naisip ni Edwin na si Nicole ay kayang manatili sa pinakamahal na silid 401. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya at si Harvey ay maaaring manatili lamang sa room 403 at room 404. Umiling-iling si Harvey at tumingin sa ibaba ng mabuti. Natigilan si Edwin. Kaya, ang kanyang silid ay silid 401. Hindi siya tinitingnan ni Harvey o tumugon, kaya alam ni Edwin na ang katahimikan ni Harvey ay nangangahulugang oo. Ang kanyang nakagulat na ekspresyon ay dahan-daang kumupas. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid 404, umupo sa sopa na may isip na puno ng mga pagdududa. Nakilala ni Edwin si Nicole sa unang palapag, na iniisip na ang mga silid sa ikalawang palapag ang pinakakaya niyang kayang bayaran, hindi inaasahan na siya ay mananatili sa silid 401. Ang silid na iyon ay mas mataas kaysa sa kanya at Harvey. Sino lang ito si Nicole? Nagtataka siya. Matapos umalis sina Nicole at Zeke sa hotel, sumulpot sila sa kalye. Natutuwa ang mga mata ni Zeke sa paligid ng nakagaganyak na mga eksena sa kalye. Gayunpaman, nagulat siya sa pag-iisip ng dalawang lalaki na nakilala nila sa hotel ngayon. Sabihin mo sa akin ng matapat, Nicole. Sino ang dalawang lalaki? Ano ang iyong relasyon sa kanila? Tanong ni Zeke. Siya ay masigasig na nalalaman na ang isang bagay ay hindi maganda sa mga pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. Binigyan ni Nicole si Zeke ng isang casual na sulyap at hindi naisip ang kanyang tono ng boses. Mag-aaral sila sa aking paaralan, ngunit hindi kami malapit. Tiningnan siya ni Zeke ng ilang segundo at inamin sa kanyang sarili na may pagkabigo na hindi niya masabi kung nagsisinungaling si Nicole. Kaya, hindi siya nag-aaway sa bagay na ito ngunit nagmamadali sa pagkain sa unahan. Natagpuan niya na ang pagkain sa kalye ay ang pinakamahusay na kahit anong bansa siya. Kung hindi siya nagkaroon ng gastroenteritis bilang isang bata at ang kanyang ama ay hindi papayagan siyang kumuha kahit isang kagat, tatikman niya ang bawat pagkain sa kalye sa San Giotto na mahahanap niya. Tulad ng pagsugod ni Zeke ng maaga sa tuwa, hinawakan siya ni Nicole sa likuran ng kanyang leeg at sinaksak siya. Kabanata 175. Pinapayagan ka lamang na kumuha ng ilang kagat. Alam niyang may masamang chance si Zeke. Dahil dito, ang kanilang mga misyon ay madalas na nagambala, at ilang beses siyang na-hospital. Namatay agad ang kaguluhan ni Zeke sa sandaling narinig niya iyon. Ngunit mabilis niyang naaliw ang kanyang sarili, mas mahusay kaysa sa wala, at nagpatuloy sa pagdart patungo sa mga stall ng pagkain. Hindi na siya pinigilan ni Nicole ngunit dahan-daang sinundan siya.
Ang dalawa sa kanila ay umupo sa harap ng isang stall. Ang may-ari ng stall na naisip na hindi nila sinasalita ang lokal na wika ay tinanong sila sa mahirap na experience kung ano ang nais nilang kainin. Tiningnan ni Nicole ang maraming uri ng pagkain sa harap ng kanyang mga mata. Novel drama. Ano ang gusto mo? Mahinang tanong niya kay Zeke. Itinuro ni Zeke ang ilang mga stick ng inihaw na sili ng sili. Gusto ko ito. Tumingin si Nicole sa kanya nang walang pasubali. Hindi. Si Zeke ay mukhang nabigo at pagkatapos ay maingat na itinuro ang inihaw na isda na pinalamutian ng isang layer ng pula, maanghang na langis. Paano ito? Hindi. Nagbigay pa rin ng parehong sagot si Nicole. Sa wakas, si Zeke ay maaari lamang mag-order ng isang mangkok ng ramen na may labis na pagkabagot. Natikman ng ramen ang bland sa kanyang lasa ng lasa habang siya ay tumingin ng galit kay Nicole, sa harap kung saan ay mga sili na sili at inihaw na isda. Kapag dahan-daang natamasa ni Nicole ang pagkain sa harap niya ng isang tuwid na mukha, hindi makapaniwala si Zeke sa kanyang mga mata. Nagtataka siya kung ang pagkain ay maanghang tulad ng naisip niya. Maging ang may-ari ng stall ay nakakagulat, nag-aalinlangan kung ang mga sili na ginamit niya ay nag-expire. Ngunit imposible iyon. Tila kinuha lamang niya ang sili ng sili kagabi. Walang paraan na mawawala ang spiciness nito ng napakabilis. Kapag inutusan ni Nicole ang pagkain ngayon, nagsalita siya ng lokal na wika. Iyon ay humanga sa may-ari ng stall, na nagsimulang maging mausisa tungkol kay Nicole, hindi niya maiwasang tanungin, hindi ba ito maanghang? Hindi okay, sagot ni Nicole. Walang ideya si Zeke kung ano ang sinasabi ng dalawa, ngunit maaari niyang hulaan ang isang bagay sa pamamagitan ng ekspresyon ng may-ari ng stall. Lihim niyang kinuha ang isang pinatuyong sili na paminta sa harap ni Nicole at inilagay ang ilan sa kanyang bibig habang nakikipag-usap si Nicole sa may-ari ng stall. Agad siyang nakaramdam ng isang maanghang na lasa na nagmula sa kanyang mga labi, at ang kanyang ibabang labi ay namamaga na may nasusunog na pandamdam. Mabilis niyang pinalabas ang paminta at uminom ng maraming mga bibig ng tubig. Si Zeke pagkatapos ay nagbubulong-bulong, Nicole, tao ka pa rin ba? Ito ay napakamaanghang, gayon pa man siya ay nanatiling hindi mabibigat. Tumingin si Nicole kay Zeke na may kalahating ngiti. Napansin na niya ang kanyang aksyon kanina ngunit hindi. Ilantad siya. Nais niyang malaman niya ang kanyang limitasyon sa pamamagitan ng mga pagkakamali. Ang may-ari ng stall ay tumingin sa kanilang dalawa na may ngiti sa kanyang nakataning na mukha. Noon lang, naramdaman ni Nicole ang isang gust ng hangin mula sa likuran. Ang kanyang ekspresyon ay naging libingan sa isang instant habang siya ay tumagilid ng kanyang ulo ng bahagya sa gilid. Kaagad, isang kahoy na tabla ang tumama sa inihaw na isda at sinalsal ito sa harap niya. Tiningnan ni Zeke ang inihaw na isda na may isang bakas ng galit na dahan-daang gumagapang sa kanyang mukha. Ibinalik niya ang kanyang ulo, tinitingnan ng tao sa likuran niya na may nagninangas na mga mata. Ito ay naging ang umaatake ay isang lokal na tao na may malalim na mga tampok sa mukha. Ang isang pangkat ng mga lalaki sa magulo at maruming pangkat iris ay gumagamit ng mga kahoy na stick at uwak sa kanilang mga kamay. Lahat ng mga ito ay ang kanilang buhok na tinina sa iba't ibang kulay. Gayunpaman, na parang hindi nila ito hugasan ng maraming araw, ang sinasabing maliwanag na kulay ay naging mapurol. Ang nangungunang tao, isang taong may asul na buhok, ay tumingin kay Nicole na may pagkamangha. Ang sisiw na ito ay nakamamanghang. Kabanata 176. Halos makita ni Zeke ang isang malaking butas sa dila ng taong nakikipag-usap. Nakasuot siya ng isang spike balikat na vest na nagpahayag ng kanyang hubad na dibdib na naging kasuklam-suklam sa kanya. Tila naramdaman ni Nicole ang parehong paraan. Tiningnan niya ang dosenang mga lalaki na may pagbabawal na hitsura sa kanyang mga mata. Sino ang nagpadala sa iyo? To do quit. Habang tinitingnan ni Bluehead si Nicole, inikot niya ang kahoy na stick sa kanyang kamay na para bang magiging cool siya. Baby, hindi mo kailangang malaman iyon. Napakaganda mo. Bakit hindi ka ang aking babae at isasaalang-alang ko na pakawalan ka? Ano sa palagay mo? Bago magsalita si Nicole, nakita ni Zeke ang masasamang hitsura sa mga mata ni Bluehead at kinutya siya. Kunin ang iyong sarili ng isang salamin. Isang malabong ngiti ang sumiksik sa mukha ni Nicole habang tinitingnan niya si Bluehead na may mga mata na nagyelo. Ang Bluehead ay tila nagagalit sa disdain ni Zeke. Siya ay sumisigaw. Alam mo ba kung sino ako? Naghahanap ka ng problema. Panipi. Ang may-ari ng stall sa likuran niya ay mukhang kinakabahan sa pangkat ng mga lalaki. Siya ay isang lokal, kaya alam niya na ang gang na ito ng mga kilalang hooligans ay nauugnay sa mga lokal na puwersa ng kriminal. Sa tuwing sila ay naaresto ng pulisya, lalabas sila ng libre sa kalaunan. Sa pag-iisip nito, nagsalita ang may-ari ng stall kay Nicole sa desperadong tono, mas mahusay na iwasan ang pag-clash sa kanila. Dapat kang huminahon. Hindi mo nais na magulo sa kanila.
Patuloy siyang kumikislap kay Nicole, hindi lamang nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan ngunit natatakot din na ang mga thugs na ito ay maaaring sirain ang kanyang stall. Alam ni Nicole ang kanyang mga alalahanin. Hinawakan niya ang kanyang bag, tumayo ng walang ekspresyon sa kanyang mukha, at nagsalita kay Zeke, hayaan. Tumango si Zeke na walang pag-aatubili. Mabilis niyang natapos ang huling kagat ni Roman bago bumangon upang umalis. Nag-cash si Nicole upang bayaran ang may-ari ng stall. Ang dalawa sa kanila ay tila hindi pinansin ang pangkat ng mga lalaki. Nagalit ito kay Bluehead. Inutusan niya ang mga pulang buhok at dilaw na buhok na lalaki, talunin ng impyerno sa kanila. Matapos umalis sina Nicole at Zeke sa stall, hindi na mapapanatili ni Zeke ang kanyang cool at tumingin sa likod ng gang sa likuran niya. Kinuha niya ang kamay ni Nicole, nais na tumakbo. Ngunit hindi siya sinundan ni Nicole. Sa halip, inilipat niya ang kanyang bag sa kanyang mga braso at sinabing, go. Pupunta ako sa 1 minuto. Panipi. Tiningnan siya ni Zeke na may pagdududa. Maaaring malaman ni Nicole kung paano lumaban, ngunit hindi siya mag-iiwan ng isang batang babae upang labanan ang napakaraming mga lalaki na nag-iisa. Tumingin siya kay Nicole, na nakatayo doon. Hinaplos niya ang kanyang ngipin at tumayo rin. Sumimangot si Nicole ngunit walang sinabi. Tiwala siyang protektahan siya. Ang pangkat ng mga hooligans ay sumugod at pinalilibutan sila. Ang nangungunang tao, si Bluehead, ay nakita na si Nicole ay nakatayo sa lugar at snickered. Bakit hindi ka tumakbo? Hindi tumugon si Nicole. Itinulak niya si Zeke sa labas ng pagkubkob at pagkatapos ay tumayo roon na may isang hindi mabubuong hitsura sa kanyang mga mata. Nang makita ni Bluehead si Nicole ay hindi natatakot sa kanya, iniwan siya ng kanyang maruming kaisipan. Siya ay natupok sa pamamagitan ng galit sa pagiging tinitingnan. Ang 100 ng mga lalaki sa likuran niya ay tumingin din kay Nicole ng malisyoso. Nakita nila ang sapat na mga taong baliw na katulad niya. Aayusin nila siya at pagkatapos ay gawin ang nais nila sa kanya. Kuwait. Kabanata 173. Itinalaga niya ang kanyang pinakapiling mga hacker upang pangasiwaan ang seguridad sa network dito, kaya walang makakapasok sa network. Maliban kung ang taong iyon. Ang ekspresyon ni Jared ay naging libingan, at pagkatapos ay bigla siyang tumawa ng sarkastiko. Napakalaki ng mundo, paano makakapunta ang taong iyon sa aking turf, sneak sa ilalim ng aking ilong, at ibid ang aking kayamanan. Sinabi ni Jared sa kanyang isipan. Ang posibilidad nito ay halos hindi mapapabayaan. Huminga siya ng malalim, tumayo, at sinabi ng hindi sinasadya, hayaan. Dapat din tayong bumalik. Panipi. Tumango si Dino at sinundan siya. Hindi pinapansin si Chloe, na tumingin kay Jared mula sa likuran, umalis ang dalawa sa kahon. Hindi sila nahihiya palayo kay Chloe nang makipag-usap sila. Ngunit hindi ito sa tiwala ngunit sa labas ng kabuoang pagwawalang bahala. Si Chloe ay hindi karapat dapat ng anumang pansin mula sa kanila. Ito rin ang unang pagkakataon na si Chloe, na laging may mataas na panindigan sa sarili, ay nadama ng walang halaga. Tumingin siya kay Jared mula sa likuran na may isang pahiwatig ng kadiliman sa kanyang mga mata. Desidido siyang makuna ng isang tao na tulad ni Jared. Samantala, naglakad si Nicole kasama si Zeke. Mukhang dahan-dahan siyang naglalakad, ngunit panting si Zeke, sinusubukan na panatilihin siya. Habang ang dalawa ay nakarating sa likuran ng motorsiklo at bago pinaputok ni Nicole ang makina, tinanong ni Zeke bakit kailangan nating lumakad sa seksyon na iyon ng kalsada ngayon. Nagtataka siya kung bakit hindi nila magagamit ang bisikleta. Hindi lumingon si Nicole. Hinawakan niya ang mga handlebars at iginuhit ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Dahil may mabilis na mabilis. Panipi. Si Zeke ay hindi pa nakakita ng mabilis, ngunit alam niya ang panganib nito. Ang kanyang mukha ay naging mapatla sa takot. Sino ang nais na bumuo sa quicksand? Sinulyapan siya ni Nicole at sinabi ng may kalahating ngiti, hindi mo ba ito nakikita? Ang mga taong iyon ay nagtayo pa ng pinakamahalagang seksyon sa ilalim ng quicksand. Si Zeke ay sumabog sa isang malamig na pawis, na iniisip ang tungkol sa peligro na naranasan niya pa ay maswerteng sapat na iwanan ang buhay ng Gotham. Nang makita na hindi na nakikipag-usap si Zeke, pinaputok ni Nicole ang makina at sumulpot pabalik sa hotel. Bumalik sila sa kanilang mga silid ayon sa pagkakabanggit at naligo. Pagkatapos lamang na nadama ni Zeke na gutom. Alam na pamilyar si Nicole sa lugar na ito, dumating siya sa silid 401 na naghahanap kay Nicole, na hiniling na dalhin siya sa pinakamahusay na lokal na restoran. Isang sulyap si Nicole at sinabing, ang pinakamagandang kinain ko ay ang buffet sa hotel na ito. Gusto mo bang subukan? Panipi. Gusto kong makita ang view ng gabi dito. Pinilit ni Zeke. Hindi siya napunta sa Nottingbrook State, kaya hindi niya alam kung saan hahanapin ang pinakamahusay na lokal na pagkain at bisitahin ang pinakamahusay na mga lugar.
Naisip ni Nicole dahil natapos na nila ang kanilang trabaho at babalik sa Hostelberg sa araw pagkatapos bukas, marahil ay dapat niyang ipakita si Zeke sa paligid. Hayaan mo, sabi niya at tumayo. Panipi, si Zeke ay tumatalon para sa kagalakan at prattling habang sinundan niya si Nicole. Ngunit sa sandaling lumabas sila ng pintuan, nakita ni Nicole ang isang tao na hindi dapat naroroon. Si Harvey ay nakatayo sa labas ng silid 403 na may isang keycard sa kanyang kamay, na tila magbubukas ng pintuan. Medyo natigilan din siya, nang makita niya sina Nicole at Zeke. Kabanata 174. Tumingin si Harvey kay Zeke na nagtanong sa isang bihirang, hindi nakagaganyak na mukha. Bumalik ang kanyang ngiti nang ilipat niya ang kanyang pansin kay Nicole. Ano ang nagkataon, Nicole? Hindi kita inaasahan na makita ka rito. Sinulyapan ni Nicole si Harvey. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya siya mula noong gabing iyon. Maliit na nagbago siya, ngunit mayroon siyang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may naiiba sa kanya. Tumango siya sa kanya, hindi sinabi ng isang salita, pagkatapos ay kinuha si Zeke sa ibaba. Nadama si Harvey nang makita niya ang malalayong pag-uugali ni Nicole at kung gaano siya kaawa sa kanya at sa kanyang lolo sa ibang araw. Sa halip na maabot ang grab ni Nicole, tiningnan niya ang mga ito mula sa likuran na may madilim na mga mata. Nagtataka siya kung bakit si Nicole ay nasa hotel na ito. Hindi nagtagal bago bumalik si Edwin at tinanong ni Harvey, hulaan kung sino ang nakita ko. Sinulyapan siya ni Harvey ng isang malabong ngiti. Hindi nag-isip si Edwin ngunit binuksan ang pintuan gamit ang isang kamay na may mahiwagang ekspresyon. Hindi mo na ito iisipin. Sasabihin ko sa iyo, ito ay si Nicole, mahinang sabi ni Harvey, nang hindi hinihintay na matapos si Edwin. Tumayo siya at tumingin sa likod ni Edwin na may ngiti. Nakita ko siya. Nanatili siya sa silid sa tabi ng pintuan. Panipi. Si Edwin ay sumabog sa tuwa. Ang silid sa tabi ng pintuan. Silid 405. Panipi. Ang silid 402 ay kabaligtaran ng silid 403 na magkadugtong na silid 401 at 405. Tiyak na hindi naisip ni Edwin na si Nicole ay kayang manatili sa pinakamahal na silid 401. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya at si Harvey ay maaaring manatili lamang sa room 403 at room 404. Umiling-iling si Harvey at tumingin sa ibaba ng mabuti. Natigilan si Edwin. Kaya, ang kanyang silid ay silid 401. Hindi siya tinitingnan ni Harvey o tumugon, kaya alam ni Edwin na ang katahimikan ni Harvey ay nangangahulugang oo. Ang kanyang nakagulat na ekspresyon ay dahan-daang kumupas. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid 404, umupo sa sopa na may isip na puno ng mga pagdududa. Nakilala ni Edwin si Nicole sa unang palapag, na iniisip na ang mga silid sa ikalawang palapag ang pinakakaya niyang kayang bayaran, hindi inaasahan na siya ay mananatili sa silid 401. Ang silid na iyon ay mas mataas kaysa sa kanya at Harvey. Sino lang ito si Nicole? Nagtataka siya. Matapos umalis sina Nicole at Zeke sa hotel, sumulpot sila sa kalye. Natutuwa ang mga mata ni Zeke sa paligid ng nakagaganyak na mga eksena sa kalye. Gayunpaman, nagulat siya sa pag-iisip ng dalawang lalaki na nakilala nila sa hotel ngayon. Sabihin mo sa akin ng matapat, Nicole. Sino ang dalawang lalaki? Ano ang iyong relasyon sa kanila? Tanong ni Zeke. Siya ay masigasig na nalalaman na ang isang bagay ay hindi maganda sa mga pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. Binigyan ni Nicole si Zeke ng isang casual na sulyap at hindi naisip ang kanyang tono ng boses. Mag-aaral sila sa aking paaralan, ngunit hindi kami malapit. Tiningnan siya ni Zeke ng ilang segundo at inamin sa kanyang sarili na may pagkabigo na hindi niya masabi kung nagsisinungaling si Nicole. Kaya, hindi siya nag-aaway sa bagay na ito ngunit nagmamadali sa pagkain sa unahan. Natagpuan niya na ang pagkain sa kalye ay ang pinakamahusay na kahit anong bansa siya. Kung hindi siya nagkaroon ng gastroenteritis bilang isang bata at ang kanyang ama ay hindi papayagan siyang kumuha kahit isang kagat, tatikman niya ang bawat pagkain sa kalye sa San Joto na mahahanap niya. Tulad ng pagsugod ni Zeke ng maaga sa tuwa, hinawakan siya ni Nicole sa likuran ng kanyang leeg at sinaksak siya. Kabanata 175. Pinapayagan ka lamang na kumuha ng ilang kagat. Alam niyang may masamang chance si Zeke. Dahil dito, ang kanilang mga misyon ay madalas na nagambala, at ilang beses siyang na-hospital. Namatay agad ang kaguluhan ni Zeke sa sandaling narinig niya iyon. Ngunit mabilis niyang naaliw ang kanyang sarili, mas mahusay kaysa sa wala, at nagpatuloy sa pagdart patungo sa mga stall ng pagkain. Hindi na siya pinigilan ni Nicole ngunit dahan-daang sinundan siya. Ang dalawa sa kanila ay umupo sa harap ng isang stall. Ang may-ari ng stall na naisip na hindi nila sinasalita ang lokal na wika ay tinanong sila sa mahirap na espiryen kung ano ang nais nilang kainin.
Tiningnan ni Nicole ang maraming uri ng pagkain sa harap ng kanyang mga mata. Novel drama. Ano ang gusto mo? Mahinang tanong niya kay Zeke. Itinuro ni Zeke ang ilang mga stick ng inihaw na sili ng sili. Gusto ko ito. Tumingin si Nicole sa kanya nang walang pasubali. Hindi. Si Zeke ay mukhang nabigo at pagkatapos ay maingat na itinuro ang inihaw na isda na pinalamutian ng isang layer ng pula, maanghang na langis. Paano ito? Hindi. Nagbigay pa rin ng parehong sagot si Nicole. Sa wakas, si Zeke ay maaari lamang mag-order ng isang mangkok ng ramen na may labis na pagkabagot. Natikman ng ramen ang bland sa kanyang lasa ng lasa habang siya ay tumingin ng galit kay Nicole, sa harap kung saan ay mga sili na sili at inihaw na isda. Kapag dahan-daang natamasa ni Nicole ang pagkain sa harap niya ng isang tuwid na mukha, hindi makapaniwala si Zeke sa kanyang mga mata. Nagtataka siya kung ang pagkain ay maanghang tulad ng naisip niya. Maging ang may-ari ng stall ay nakakagulat, nag-aalinlangan kung ang mga sili na ginamit niya ay nag-expire. Ngunit imposible iyon. Tila kinuha lamang niya ang sili ng sili kagabi. Walang paraan na mawawala ang spiciness nito ng napakabilis. Kapag inutusan ni Nicole ang pagkain ngayon, nagsalita siya ng lokal na wika. Iyon ay humanga sa may-ari ng stall, na nagsimulang maging mausisa tungkol kay Nicole, hindi niya maiwasang tanungin, hindi ba ito maanghang? Hindi okay, sagot ni Nicole. Walang ideya si Zeke kung ano ang sinasabi ng dalawa, ngunit maaari niyang hulaan ang isang bagay sa pamamagitan ng ekspresyon ng may-ari ng stall. Lihim niyang kinuha ang isang pinatuyong sili na paminta sa harap ni Nicole at inilagay ang ilan sa kanyang bibig habang nakikipag-usap si Nicole sa may-ari ng stall. Agad siyang nakaramdam ng isang maanghang na lasa na nagmula sa kanyang mga labi, at ang kanyang ibabang labi ay namamaga na may nasusunog na pandamdam. Mabilis niyang pinalabas ang paminta at uminom ng maraming mga bibig ng tubig. Si Zeke pagkatapos ay nagbubulong-bulong, Nicole, tao ka pa rin ba? Ito ay napakamaanghang, gayon pa man siya ay nanatiling hindi mabibigat. Tumingin si Nicole kay Zeke na may kalahating ngiti. Napansin na niya ang kanyang aksyon kanina ngunit hindi. Ilantad siya. Nais niyang malaman niya ang kanyang limitasyon sa pamamagitan ng mga pagkakamali. Ang may-ari ng stall ay tumingin sa kanilang dalawa na may ngiti sa kanyang nakataning na mukha. Noon lang, naramdaman ni Nicole ang isang gust ng hangin mula sa likuran. Ang kanyang ekspresyon ay naging libingan sa isang instant habang siya ay tumagilid ng kanyang ulo ng bahagya sa gilid. Kaagad, isang kahoy na tabla ang tumama sa inihaw na isda at sinawsal ito sa harap niya. Tiningnan ni Zeke ang inihaw na isda na may isang bakas ng galit na dahan-daang gumagapang sa kanyang mukha. Ibinalik niya ang kanyang ulo, tinitingnan ng tao sa likuran niya na may nagninangas na mga mata. Ito ay naging ang umaatake ay isang lokal na tao na may malalim na mga tampok sa mukha. Ang isang pangkat ng mga lalaki sa magulo at maruming pangkat iris ay gumagamit ng mga kahoy na stick at uwak sa kanilang mga kamay. Lahat ng mga ito ay ang kanilang buhok na tinina sa iba't ibang kulay. Gayunpaman, na parang hindi nila ito hugasan ng maraming araw, ang sinasabing maliwanag na kulay ay naging mapurol. Ang nangungunang tao, isang taong may asul na buhok, ay tumingin kay Nicole na may pagkamangha. Ang sisiw na ito ay nakamamanghang. Kabanata 176. Halos makita ni Zeke ang isang malaking butas sa dila ng taong nakikipag-usap. Nakasuot siya ng isang spike balikat na vest na nagpahayag ng kanyang hubad na dibdib na naging kasuklam-suklam sa kanya. Tila naramdaman ni Nicole ang parehong paraan. Tiningnan niya ang dosenang mga lalaki na may pagbabawal na hitsura sa kanyang mga mata. Sino ang nagpadala sa iyo? To do quit. Habang tinitingnan ni Bluehead si Nicole, inikot niya ang kahoy na stick sa kanyang kamay na para bang magiging cool siya. Baby, hindi mo kailangang malaman iyon. Napakaganda mo. Bakit hindi ka ang aking babae at isasaalang-alang ko na pakawalan ka? Ano sa palagay mo? Bago magsalita si Nicole, nakita ni Zeke ang masasamang hitsura sa mga mata ni Bluehead at kinutya siya. Kunin ang iyong sarili ng isang salamin. Isang malabong ngiti ang sumiksik sa mukha ni Nicole habang tinitingnan niya si Bluehead na may mga mata na nagyelo. Ang Bluehead ay tila nagagalit sa disdain ni Zeke. Siya ay sumisigaw. Alam mo ba kung sino ako? Naghahanap ka ng problema. Panipi. Ang may-ari ng stall sa likuran niya ay mukhang kinakabahan sa pangkat ng mga lalaki. Siya ay isang lokal, kaya alam niya na ang gang na ito ng mga kilalang hooligans ay nauugnay sa mga lokal na puwersa ng kriminal. Sa tuwing sila ay naaresto ng pulisya, lalabas sila ng libre sa kalaunan. Sa pag-iisip nito, nagsalita ang may-ari ng stall kay Nicole sa desperadong tono, mas mahusay na iwasan ang pag-clash sa kanila. Dapat kang huminahon. Hindi mo nais na magulo sa kanila. Patuloy siyang kumikislap kay Nicole, hindi lamang nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan ngunit natatakot din na ang mga thugs na ito ay maaaring sirain ang kanyang stall. Alam ni Nicole ang kanyang mga alalahanin.
Hinawakan niya ang kanyang bag, tumayo ng walang ekspresyon sa kanyang mukha, at nagsalita kay Zeke, hayaan. Tumango si Zeke na walang pag-aatubili. Mabilis niyang natapos ang huling kagat ni Roman bago bumangon upang umalis. Nag-cash si Nicole upang bayaran ang may-ari ng stall. Ang dalawa sa kanila ay tila hindi pinansin ang pangkat ng mga lalaki. Nagalit ito kay Bluehead. Inutusan niya ang mga pulang buhok at dilaw na buhok na lalaki, talunin ng impyerno sa kanila. Matapos umalis sina Nicole at Zeke sa stall, hindi na mapapanatili ni Zeke ang kanyang cool at tumingin sa likod ng gang sa likuran niya. Kinuha niya ang kamay ni Nicole, nais na tumakbo. Ngunit hindi siya sinundan ni Nicole. Sa halip, inilipat niya ang kanyang bag sa kanyang mga braso at sinabing, go. Pupunta ako sa 1 minuto. Panipi. Tiningnan siya ni Zeke na may pagdududa. Maaaring malaman ni Nicole kung paano lumaban, ngunit hindi siya mag-iiwan ng isang batang babae upang labanan ang napakaraming mga lalaki na nag-iisa. Tumingin siya kay Nicole, na nakatayo doon. Hinaplos niya ang kanyang ngipin at tumayo rin. Sumimangot si Nicole ngunit walang sinabi. Tiwala siyang protektahan siya. Ang pangkat ng mga hooligans ay sumugod at pinalilibutan sila. Ang nangungunang tao, si Bluehead, ay nakita na si Nicole ay nakatayo sa lugar at snickered. Bakit hindi ka tumakbo? Hindi tumugon si Nicole. Itinulak niya si Zeke sa labas ng pagkubkob at pagkatapos ay tumayo roon na may isang hindi mabubuong hitsura sa kanyang mga mata. Nang makita ni Bluehead si Nicole ay hindi natatakot sa kanya, iniwan siya ng kanyang maruming kaisipan. Siya ay natupok sa pamamagitan ng galit sa pagiging tinitingnan. Ang 100 ng mga lalaki sa likuran niya ay tumingin din kay Nicole ng malisyoso. Nakita nila ang sapat na mga taong baliw na katulad niya. Aayusin nila siya at pagkatapos ay gawin ang nais nila sa kanya. Kuwait. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.